Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi, mainit, nakakaawa ang mga biktima. Nitong biktima, di umano, ng magtatay. Sino itong magtatay na ito? Siyempre, ang dating presidente na si Duterte at si Inday Sara at siyempre, kasama diyan, Senador Bato. Bato talaga ito, di ba? Mga kaibigan, unang ko po kayo. Hindi ho ito pictures. Gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Naku po, nakakaawa ang biktima. Laman ng video na yan at napakarami pang iba ang ating matutuklasan, tatalakayin. Bibigyan ng kaunting public opinion at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Pagkatapos nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting punto de vista, public opinion, na naaayon diyan ho sa gulong ng video. Kaibigan, samahan nyo po akong panoorin. Insider witness ako. Sino ang paniwalaan? Siya o ako? So nandun kayo, personally, nakita nyo yung mga sinasabi nyo nangyari. Yes. From the very beginning, pag-abdak sa kanila, pag-pusil kayo, pagbaril kayo, Mrs. Matasa sa ulo ni Espio Bin Laod. At saka yung mag-abang, yung kanyang husband, yung kanyang tatay, yung kanyang dalawang katulong, nakita ako mismo. Isa ako mismo sa nagdala sa kanilang common grave sa loob ng Laod Valley. Paano? Sabi nga, wala akong personal knowledge. Hindi sa kanya naintindihan ang yung personal knowledge. Puntahan naman natin, sir, yung ano. Yung mga sa tingin nyo dapat makasuhan sa ICC. Base sa mga nalalaman nyo, no? Kung kayong tatanungin, sino sa tingin nyo mga dapat litisin ng ICC at mapanagot po? Isa-isahin po natin. Ano ba? Si Mayor Rodrigo Duterte. Who else? O siya lang po ba? Siya, siyempre, si Bato de la Rosa, ang isa sa mga ang author ng Tokhang. Ang tawag ko nga sa kanya is the father of Tokhang in Davao City. At si Sara naman ay ang nanay ng Tokhang. Okay. Nabanggit nyo nanay ng Tokhang, no? Medyo sige, pag-usapan natin meron pa kayo dadagdag? So, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa, Sara Duterte. Kung pinag-uusapan yun pong kasong i-final nyo sa ICC. Kung saan po kayo star witness. Yung tatlo po, yung tumbok dapat. Tama po ba? Yes. Silang tatlo po. Okay. Pag-usapan natin itong si Vice President Sara Duterte. Ang para lumalabas, isinama nyo lang siya. Ano po ba yung sagot nyo dyan? Ang sagot ko dito, dapat malaman ni Mayor Inday Sara na February 2020, sinama ko na ang pangalan niya sa International Criminal Court sa sinapit kong 110 supplemental communication sa katotohanan lang. Hindi pa siya Vice President at the time. So, hindi lang niya alam. Ngayon, nalaman niyo na is harapin niyo naman kung mayroon na kayong natanggap na subpoena or what. At magharap-harap tayo. Malaman kung sino ang sabi sa atin ng katotohanan. At saka dinawit lang kita dahil ng politik. Hindi naman ako politiko. So, hindi to kaugnay dun sa dahil Vice President na siya. So, kailangan isama nyo. Hindi po. Okay. Again, balikan ko ng konting binanggit ko po kanina. No? Kasi nag-iba na po yung political atmosphere. Alam niyo naman na nag-aaway na po yung mga miyembro ng unit team. Syempre, ang posisyon nila Duterte, hindi kami haharap dyan sa ICC. Kung gusto nyo kaming kasuhan dito sa Pilipinas. Hindi ba viable ngayon kasi iba na yung presidente, hindi naman nila kakampi technically na, di ba? Mukhang umasim na po yung relasyon. Baka pwede naman mapanagot dito sa Philippine courts kung nag-iba na naman po yung ihip ng hangin ng politika. What do you think po?
Well, I hope nagkaiba ang hangin ng Pilipinas, pero pagka korte sa Pilipinas, walang mangyayari diyan. Katulad din sa ginawa ni Mayor Duterte sa Davao City, bakit na nag-imbestiga ba sa kanyang bugos na drug war sa mga pinagpapatay niya ng mga tao? Walang mag-imbestigar dahil wala, umiikot ng narkomani ni Duterte, tarayad eh. So, lalo pa ngayon nga naging presidente siya ng Pilipinas. So, sabihin na natin na ibang presidente, pero sa pagkakilala ko sa kanya personally for more than 20 years, nandyan pa rin ang impluensya niya. Walang hostisya sa Pilipinas except in ICC. Okay. Isa-isahin po natin ng iba pa mga dinawit nyo rito, no? Kasi public record naman yan, no? Dahil nyo, inakusahan nyo sila publicly. So, yung kay Sara Duterte, ano po ba ebidensya nyo? Kasi sinabihan nyo siya na nanay ng tokhang. What exactly did you mean? Kung hindi ko nagkamali, February ng 2012, nung naupo si Bato de la Rosa as police chief ng Davao City Police Office, tinatawag niya ako doon sa kanyang opisina at saka inadvise niya ako na vulgar na ginahimo ninyo to, sabi ni Mayor Inday. Vulgar na samok lang pirmi ang media. So, nagkapag-isip ngayon si Sara na i-abduct na lang ang mga target personalities sa kanyang illegal drug campaign, separate sa style ng kanyang tatay na riding in tandem. Ang kang Sara, kaya na-invento ni Bato de la Rosa ang tokhang, meaning tok-tok hangyo. Pag nadala ang target, i-abduct ito at ilibing sa Laon Quarry. Ito po ang mga diferensya sa mag-amang ito. So, yung tokhang as... Ano po? Sorry. Go ahead po. Ang ebidensya ko po, nung nag-instruction sa akin, kasama ko si SPO4 Sunny Benaventura, mismo si Mayor Sara Duterte, na ayaw na nagamitan ninyo ang fossil nga style sa binisaya ng instruction sa amin. I-abduct ninyo ang target, kunya ilubong ninyo para missing lang ang magiging kaso. At ito ang uplang tokhang nangyari po ito sa Davao City. Nung binigay yung alleged instructions po, sino-sino po yung present? Who can Si corroborate SPO4. your account? Yes, SPO4 Sunny Benaventura. Siya ang kasama ko. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, Christian Isguera. Ipaintulot muli ang paggamit ng iyong video clips. Kung gusto nyo pong suportahan itong si Christian Isguera, ang kanya pong FB page, Christian Isguera, ang kanyang YouTube channel, Christian Isguera, nako po. Hindi po kayo magdadalawang isip na suportahan ito. Alam ko, kapag napanood nyo ang laman ng kanyang mga channel sapagkat hindi po kayo mabibiktima ng fake news, mga kaibigan. Isang magaling, matindi na journalist po ito, Batikan na journalist, Christian Isguera. Muli po, sir, maraming salamat, ipaintulot ang paggamit ng iyong video clips. Ito pong napanood nyo at narinig ay isang audio clips na pinarinig ko po sa inyo. But sa channel ho ni Sir Christian Isguera, yan po ay hindi po audio clips. Live interview po yan. Kita po ang mukha nitong si Star Witness na si Arturo Las Cañas. At dito ho, yan po ang ating pinagbabasihan ngayon, mga kaibigan. Ini-explain ko po sa inyo. Pasensya na, medyo namamalat ang boses ko. But dire-diretso tayo sapagkat ayaw ko kayong bigyan ng anuman na fake news. Yan ang handog ko sa inyo. Ayaw ko kayong bigyan ng anuman fake news, mga kaibigan. Okay, eto, maliwanag po.
Di ba? Kayo na po ang magsabi. Ano man ang inyong reaksyon dito sa napanood nyo at narinig na audio clips ay open ho ang comment section. Bukas po yan, bashers man o hindi, kung ano man ang inyong salubin. Disclaimer lang, hindi ko po pinakita ito sa inyo para paniwalaan nyo. Hindi ko po pinakita ito sa inyo para manira ho tayo ng tao. Naghahatid lang po tayo ng anumang impormasyon na ika nga po'y kaganapan dito sa usapin ng ICC dahil karapatan po natin bilang isang mamamayan, mga kaibigan. Sa puntong ito ay napakaliwanag ho. Napakaliwanag na nanay ng tukhang itong si Inday Sara. At siyempre, kasama sa nabanggit na iniimbestigahan ng ICC, kasuhan ng ICC ay sa pangunguna ho ng dating Presidente Duterte kasama ang kanyang anak na Vice President ngayon na si Inday Sara Duterte at siyempre kasama ho itong Senador Bato. Alam kong alam nyo na po yan. But marami pa rin ang nagtatanong, ano daw po itong usapin ng ICC? At bakit iniimbestigahan itong si Duterte? At sino daw po ang dapat kasuhan? Mga kaibigan, yan po ang gusto kong ihatid sa inyo. Kompleto rekado. Nandyan po kung sino ang dapat kasuhan. Nandyan po kung bakit sila dapat kasuhan. At ano ang mga dahilan. Mga kaibigan. Maliwanag po, di ba? Dito sa ruling na napanood natin at narinig na audio clips ay kahindig-hindig. Ayon po sa salaysay ng Star Witness. Sa lahat po ng hindi pa rin nakakaalam, ito pong Star Witness natin ay nagtrabaho po ng ilang dekada dito kay Duterte. At ngayon po ay siya tumatayong Star Witness, isiniwalat ang ikang hapoy. Mga nalalaman niya. At diretsahan nga niya sinabi, pag-usapan natin dito kay Inday Sara na sinabi niya diyan po ang mga ebidensya. Maliwanag ko na pinangangatawanan niya na kinausap siya na Inday Sara tungkol dito sa madugo na tinatawag na tukhang. Ang sabi nga niya ay ginamit lang ito ng pangalan na tukhang subalit madugo po ang nilalaman, mga kaibigan. Hindi ko na po isa-isahin ang mga dahilan. Hindi ko po na isa-isahin ang laman ng video na yan. Kung hindi nyo po lubos na naunawaan, pwede nyo pong i-replay. At masasagot po ang mga katanungan na sumasagi sa inyong puso at isipan. Kung ano man ang sumasagi na yan. Mga kaibigan, mahabang talakayan to eh. But disclaimer again, ito pong hindi po ito marites. Dahil ayaw ko naman magtalakay, magaksaya ng oras kung puro kamaritesan lang. Ang ihatid ko po sa inyo. Dahil mag-aaksaya din po kayo ng oras, di ba? Bakit ko nasabing hindi po ito marites? Ang lahat po nasa laysay nitong Arturo Las Cañas na tumatayong Star Witness laban dito ho sa kampo ni Duterte at nabanggit kong mga pangalan. Yan po ay nakasuminti na, nakasubmit diyan po sa ICC. Si Arturo Las Cañas po ay kinuna na po ng ika nga po ay affidavit na sinumpaan sa laysay. On the record po yan. Na nasa ICC na po. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ito kamaritisan. Kaya bago siya magsalita dito, kung ano man ang inyo pong narinig, dito sa audio na ito, sa channel na ito, yan po lahat ay nakasubmit na diyan po sa ICC, mga kaibigan. Maliwanag po ba? So kasi ayaw ko pong sabihin na maritis lang yan. But anyway, trabaho nyo po yan. Ako po isang maliit na vlogger. Tanggap ko po lahat kung ano man ang inyong komento. Dahil hindi ko po kayo kayang pigilan kung ano man ang inyong mga salubin. But sinasabi nyo ho,
tayo ay isang bayaran na vlogger. Tanggap ko rin po yan. Ba't ang masasabi ko po sa inyo ay lumang tugtugin niya na po yan. Lumang-luma na tugtugin. Ganyan po ang kalakalan, hindi po lahat sa bansang Pilipinas. Kapag hindi mo pinapanigan ang isang tao at hindi panig sa anumang mga nangyayari at kukontrahin mo, ang sasabihin sa iyo, hindi nata, may mga nagsasabi, bayaran ka. Yes, lumang tugtugin na po yan, mga kaibigan. But anyway, sabi ko nga, bahagi ng isang trabaho ko yan, bilang isang maliit na vlogger, ano man ang inyong public opinion, punto de vista sa channel na ito, yun ay buong puso ko pong irerespeto sapagkat nakapublic po ang ating public opinion. Hindi ko kaya kayong pigilan anuman ang inyong sasabihin yan. But nandoon pa rin ho ang aking respeto sa inyo. Muli po, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Ano man mga public opinion, punto de vista, yan po ay naaayon. Diyan ho, sa gulong ng video. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Bye-bye, palapakan.